So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayong muli dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga ate at kuya, sabi ko nga sa inyo kapon, titignan natin lahat ng bagong seeds na meron dito sa Zen Shop, no? Kasi meron na ako, Zen Flare, Soft Sunshine, tsaka yung Spike Mango. Medyo mahirap makuha yung Spike Mango, nakakailang reset din ako. Actually, kailangan ko mag-antay ng isang buong full reset. I mean, yung babalik ng 500k. Alam ko, hindi ko alam kung anong oras talaga. Pero alam ko nagre-reset yan tuwing umaga, bumabalik yan ng 500k. And habang nagano ko ng Spike Mango, naghahunt na rin ako ng pet tranquil na shard para matranquil ko yung mga pet ko para mas madami pa akong makuhang chi. So, hindi na natin papatagalin tong video to mga atit ko yun, no? Simulan na natin to at umpisahan natin sa mga pa-wash out. Okay mga tit kuya, since tapos na tayo magpa-wash out, umpisahan na natin kagad tong video to, no mga tit kuya. Meron na ako ditong Zen Flare. Wait lang, lalabas ko lang pala yung watering can natin. Nagpalit na rin ako ng farm slot o yung garden slot para mas madali. Kasi yung isa-isa ko is puro chi. And dito is yung mga magaganda kong nakatabi kong pampa-shekels lang. Nagpalit na rin ako ng pet ng Tricera at saka Eco Frog para makatulong sa atin. At umpisahan na natin to sa Zen Flare, no. Yung Zen Flare yung pinakamura. Ilang bang chito? Alam ko 6 lang yung kailangan dito para sa Zen Flare. Tingnan natin kung gaano siya kabilis tumubo. Kasi parang mabilis lang siya tumubo and mukhang one time use lang ata tong plant na to. Wait lang, tingnan natin. So, fully grown na yung Zen Flare natin and mukhang siya, hindi siya one time use. Mukhang siya, tutubo siya ng multiple na bunga, no. Antayin na lang natin bumangga yung mga Tricera ko dito. 2 minutes pa yung kailangan. So, antayin na lang natin bumangga tapos babalikan ko kayo, okay? So, mga atit kuya, tumubo na siya, no. Nabangga na ng ating Triceratops, no. Mukha siyang spider lily, no. Pero hindi siya, mukha siyang spider lily na coral. And yun nga, multiple harvest siya. And infinite siyang pwedeng makuha. Tama? Oo nga, infinite, no? Hindi siya katulad ng mga past plants na, or past seeds, na isang beses lang, no? Ang galing, ang bilis niyang naiiba siya. Ngayon, titignan na natin kung magkano ba ang isang gento. Umpisa natin sa pinakamababa ko, yung 1 kilogram. 22,000. Hindi na masama. Ngayon, yung 130 kilograms, tignan natin. 22,000 pa rin? 144? 26,000. Okay, hindi masyadong malaki yung agwat nila pag tumutubo na or kapag lumalaki na. So, okay lang. Sakto lang. Hindi siya meta. Alam niyo naman, siguro baka magamit natin to sa part 2. Maaaring magkaroon ng crafting na pwedeng paggamitan ng Zen Flare. So, itabi nyo lang yung mga Zen Flare nyo. If kailangan, bili na lang kayo if meron din kayo. I-reclaim ko lang yung akin para hindi sayang. Okay? So, next naman na itatanim natin mga tit kuya is tong Soft Sunshine. So, itatanim lang natin to. And antayin natin tong mga Tricera na magpatubo ulit niyan. Tapos, babalikan ko na ulit kayo. So, mga tit kuya, tumubo ng ating Soft Sunshine. And di ko ini-expect yung paano siya tumubo. No? Medyo kakaiba siya compare sa mga past seeds na dumating sa Grow a Garden. Ito yung pinakaunang plant na nakita ko na tumubo dito sa ugat. No? Hindi siya katulad nung iba na dito lagi tumutubo sa taas. Ito, siya, parang palm tree yung taas niya, taas sa baba yung ugot. Doon yung tumutubo yung Soft Sunshine, no. Medyo nakaka-windang kasi ngayon ka lang na tong Soft Sunshine. Anyway, tignan natin kung magkano ba tong Soft Sunshine na to. Unahin nating ibenta yung pinakamaliit siguro. Ito, yung 1.98 kilograms na mga atin, kuya. Benta natin to. I want to sell this 44,000. And magkano naman yung pinakamabigat natin?
86,000. Hindi naman masyadong mataas pero hindi rin masyadong mababa. Sakto lang kasi 3 bunga. Pero ang angas ng Soft Sunshine, no? Compare talaga sa mga lahat ng nilabas nila. Ito yung pinaka-unique kasi parang sa ugat siya tumutubo, no? Ang ganda, hindi siya masyadong makulation sa ibang plant siguro. Kasi ibang plant kapag pataas tapos malaki, collision yung grabe yung collision. Ay hindi, grabe rin pala magiging collision na to kung malaking Soft Sunshine. So hindi ko alam kung anong mga pet, pero for sure pwede dito is yung Mooncat, no? Kasi lahat naman nagana sa Mooncat eh. Anyway, yon, tapos na tayo sa Soft Sunshine mga tit kuya. I-reclaim ko na rin tong Soft Sunshine ko. And ang sunod na itatanim natin for the last is yung Spike Mango. Ito yung pinakamahal and pinaka-rare mag-stock. 75 chi ata to kasi yung Soft Sunshine is nasa 20 chi. Ito is 75. Ang tagal ko bago nakuha to, nakailang restock ako. So tanim na natin and balikan ko na lang kayo ulit kapag tumubo na. Okay mga tit kuya, tumubo na ang ating Spike Mango. So hindi naman ako nag-expect ng kahit ano kasi nga Spike Mango yung pangalan niya. Ibig sabihin mango tree lang siya na may spike, no? Kita nyo naman. Wala namang kakaiba sa kanya. Katulad lang din siya ng mango, pero may spike. Yun lang. Yun lang talaga yung pinakano. Anyway, kunin natin tong mga malalaki. Tapos tignan natin kung magkano ba yung pwede nating makuha dito sa Spike Mango. 18 kilograms tong isa, oh. Kaya, benta natin tong 10 kilograms kung magkano ba to. Sige, tignan natin. 60k, okay? Itong 18. 100k. Okay. Since Spike Mango siya, for sure gagana ang ano dito, 'di ba? Ang Hedgehog. So try natin yung Hedgehog. Pick up natin tong iba kong Tricera, tsaka Ecoprag. Tapos lapag natin tong mga Hedgehog ko. And tignan natin kung gaano ba ang hirap talaga lapag ng kung gaano ba kalaki ang iano nito kapag may Hedgehog, no? So harvest all natin 'to. Tapos, lagay natin to sa gitna. Titignan natin. Alam ko na gana to kasi spike siya. Chinek ko na rin sa wiki. Sabi, prickly fruit to. Ibig sabihin na gana yung tawag dito, hedgehog, no? So, titignan natin. Antayin na lang natin yung Tricera within 40 seconds. Tapos, babalikan ko ulit kayo mga tit kuya. Mga tit kuya, nagbabalik na tayo. And yun nga, naglakihan ng ating Spike Mango. Nakita nyo naman, gumagana nga ang ano sa kanya. Bakit may Zenflare ulit ako? Wait lang, natanim ko ba yung Zenflare ko na isa? Reclaim ko lang to. Ayoko kasi na nagsasayang ng plant eh. So, gumana and ang laki nitong isang na Spike Mango na to. Wait lang, tignan natin kung gaano kalaki to. Tanggalin muna natin tong nasa hotbar ko. Ay, magkamali ako. Tapos, kunin natin to. 136 kilogram! Grabe naman to, ang bigat. Tapos itong isa, 100. Gaano kalaki itong maximum size nito? Grabe naman tong Spike Mango. Ang laki. Ngayon, tignan natin. Benta muna natin tong 104 kilograms, no? Tignan natin kung magkano ba. 3 million. 3 million. Oh my. Teka lang, benta natin tong isa. 136 kilogram. 5 million. Okay. Ay, may malaki ulit. Baka mas malaki to. 136. Mas malaki to. 136 kilogram na Spike Mango. Tingnan natin kung magkano to. 5.5 million. So, nakita nyo naman mga tit kuya na gana ang Hedgehog. Siguro kung may blood Hedgehog kayo, mas maganda kasi mas mataas effect nun. Tapos, bigyan nyo ng toy. Pwede din, no? Para mas malaki. Pero yun nga, okay naman yung Spike Mango. Paldo naman to kung wala kayong Bone Blossom. Pero kung may Bone Blossom kayo, Bone Blossom pa rin talaga pinakamagandang. Mahal talaga ng Bone Blossom mga tit kuya. Pag kinompare nyo sa kahit anong fruit, Bone Blossom pa rin talaga pinakamahal. So yun na mga tit kuya, nakita na natin lahat ng Zen fruit or Zen seed na meron na available sa Zen shop. Sunod natin titignan siguro yung sa Zen packs. Wala pa kasi ako nung tawag dito. Wala pa ako nung pindot ko tuloy. Wala pa ako nung maple apple. Pero madami akong Zen pack. Yun yung maganda kasi madami akong chi. Kaya hindi ako namang problema kapag nag-i-stock. Tsaka kapag kapag nagre-restock naman, binibili ko agad.
bumibili kagad ako ng Senseed Pack. Pag nakakuha ako maple apple, gagawin kagad natin ng video lahat ng plant na to or seed na to. Gagawin kagad natin. Pero baka bukas, if hindi ko makompleto, magdedwell muna tayo ng mas malalim pa doon sa kung paano ba makakuha ng mga cheetah. Try natin yung mga kumakalat na mga method, no? Isa-isa natin try yun mga tit kuya. Kasi gusto ko rin matry ko ano ba yung pinaka-effective talaga. Kasi so far, ang ginagamit ko lang talaga is yung, pakita ko sa inyo, wait lang. Kasi so far mga tit kuya, ito pa rin yung ginagamit ko, yung sugar apple, and meron pa palang mga ibang method na pwede nating i-try, yung katulad nung sa mooncat, tsaka moon melon, gusto ko rin i-try. Ano pa ba, yung basta yun, tatry natin yun bukas lahat. Ito yung gamit ko ngayon, yung T-Rex Mimic. May capybara ako kasi wala na akong Mimic and wala na akong T-Rex. Ginagamit ko lang sila para mapalevel ko yung mga T-Rex ko, tapos yung Mimic ko, kasi bala ko silang palitan ng ano. Sa ngayon kasi naka-tranquil sila kasi ginamitan ko ng shards. Pero gusto ko kasi makakuha ng rainbow sa T-Rex para mas maganda yung ability niya. Para mas madami yung mas spread, kasi pag mas maganda yung ability or yung mutation niya, mas tumadami yung ini-spreadan niya ng tranquil. Kaya gusto ko sana. So yun lang naman, and hanggang doon lang ang video natin ngayon mga tit kuya. Bubuksan ko tong Senseed Pack siguro mamaya. Tapos, if ever makakuha ko ng maple apple, tutuloy natin yung video about sa lahat ng seeds na meron sa Senseed Pack. Then, kung hindi naman, tatry natin iba't ibang method para makakuha ng madaming chi, no, mga tit kuya. Ngayon kasi hindi ko sa kailangan ng chi. Ang ginagamitan ko lang ng chi ko is kapag merong Zen Egg and Koi. O nga pala, may Koi nga pala. Speaking of Koi, magpapag-giveaway ako. Kasi may mga Koi ako na sobra eh. Hindi ko naman kailangan tong mga to. So, papag-giveaway ko tong isa kong Koi. Okay? Ang pattern niya is black na may red. Hindi ko alam. Black na may red? Red ba yan? May black na may dark red na Koi. So, hindi masyadong nag-i-stack yung Koi. Kahit anong reset ko, ang hirap din nila mag-stack. Tingin nyo, 3 nga lang yung Koi ko. Pero meron pa ako sa iba kong mga account. May mga Koi din sila. Ang pinaka-favorite ko itong Koi na to na kulay black. Anyway, papamigay ko tong isa kong Koi. No, mga tit kuya, comment lang kayo. #Koi. Ito, #Koi. Then, papag-giveaway ko tong Koi ko. Kukuha pa ako madaming Koi. Huwag kayong mag-alala. Papamigay ko yung mga Koi na makukuha ko. Kasi may mga Koi din ako sa alt ko. Hindi ko naman, ang kukolek ko lang 1 per Koi siguro na design. Siguro, baka kasi ang nakukuha yung Koi na lagi is gento lang, no? Yung gentong design. So maganda, meron ko iba't ibang itsura ng Koi kasi ang ganda nilang i-collect, no, mga tit kuya. Huwag kayong mag-alala. If ever magka-duplicate ako ng mga pattern or gentong itsura, ipapag-giveaway ko rin. Kaya mag-alala. So ito muna ipapag-giveaway ko, tong Koi na to. Kasi bawal na ako mag-reset eh. Masyadong nang mahal. Nasa 5 billion na yung reset, masyadong nang masakit sa bulsa. Antayin ko na lang ulit bukas para makapag-reset. Ayan mga tit ko, hanggang dito na lang ako and ang video natin for today. So, ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Huwag kayong magpapabasa ng ulan dahil baka magkasakit kayo. So, yun lang mga tit kuya. Bye bye!